morning, good afternoon, and good evening. Hi, I'm Wiz. Hi, I'm Ace, and welcome to Builders of Nation on Fire, or Bonfire. At sa gabing ito, wini-welcome natin ang ating mga pastors, ang ating mga primary leaders, disciples, at kung bago ka dito, welcome sa Bonfire Night. At binabati rin po namin ang mga OFW na kasama nating nanonood ngayong gabi. At sa pag-umpisa ng ating Bonfire Night, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So we are reminded sa ating mga dapat gawin at hindi dapat natin gawin habang tayo ay nasa live. At syempre tayo ay makinig mabuti at the same time maging active tayo sa pag-engage dyan sa ating comment section. Amen to that, kaya iniimbitahan ko po ang bawat isa na sama-sama tayong tumayo at umawit tayo ng papuri sa ating Panginoon na pangungunahan ng CGS Philippines Worship Team. There's longing in my heart, just to be close to you. Take me to the start. No other motive, pure and holy. I'll run to where you are. Let it cost me love so worthy. I'll run to where you are to see your glory. What an honor, what a privilege to sit down at your feet, just to rest here in your presence. It changes everything. Don't wanna be anywhere else. This is all I need. A touch of heaven here with me. I don't wanna
'Cause you're the Holy One, you're the Holy One. Here I cast my crown to the Holy One, to the Holy One. Forever be the sound, singing Holy One, singing Holy One. And this is holy ground, 'cause you're the Holy One, you're the Holy One. Here I cast my crown to the Holy One, to the Holy One. Forever be the sound, singing Holy One. What an honor, what a privilege to sit down at your feet, just to rest in your presence. It changes everything. Don't wanna be anywhere else, anywhere else, anywhere else, just with you. I don't wanna be anywhere else, anywhere else, anywhere else, just with you. I don't wanna be anywhere else, anywhere else, anywhere else, just with you. So praise God sa ating narinig na awit na papuri na hinatid sa atin ang ating worship team. And ngayon, I just want to remind everyone na tayo ay maging actively engaging dyan sa ating comment section. And syempre, dapat nakafocus tayo sa marinig nating mensahe. At syempre, take notes tayo kasi napaka-powerful ng mensahe ngayong gabing ito. So Ace, pakilala mo ng ating speaker. So for our speaker for tonight, she is one of the 144 leaders of CJS Las Piñas, a leader of leaders, a missionary worker. Let's welcome Evelyn Ranido. Good evening mga ka-bonfire. So, blessed evening everyone, no? So, thank you so much po, no, sa opportunity kay Pastor Rami and Ate Del na muli na nandito po ako, no? Para one of the privilege po na makapagbahagi ng salita Panginoon. Sige po, let's bow your head po para sa ating panalangin. Praise you, Father God. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Naway samahan niyo po ako. Langisan niyo po ang aking labi upang ipahayag ang iyong salita. Pray, Panginoon, naway ang nakikinig ay tumimo sa kanilang isipan at maisabuhay. Holy Spirit, kayo na hong bahalang mag-guide sa akin hanggang sa matapos ito. Ito po ang aking samot dalangin in Jesus' mighty name. Amen. So, yun. Good evening. So, welcome po, no, sa mga pastors and pastors' wife. And also sa ating primary, sa leaders, sa ating mga disciples, and also attendees, especially sa mga invites, no? So, praying na makasama ho namin kayo hanggang sa matapos. Okay, so yung ating team po is Come and Follow Jesus, no? So, sabi nga ho sa Juan 10:27, or so Tagalog ho tayo, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Which is means, di ba ho, pag sa atin gusto natin yung perfect
or yung planado ang lahat, no? So, even na talaga pong pag hindi na tayo, di ba? Yun yung mga word na pag hindi na tayo busy, or tapusin ko muna yung work ko, or especially sa mga anak natin, pag malaki na sila, di ba po? Or even minsan sa ating finances, no? Pag okay na yung finances ko, so, even sa mga student, di ba, yung mga thesis muna or graduating ako, pag natapos na lang, so napakaraming, di ba ho, na talagang gusto, plansyado talaga, no? So, gumagawa talaga ng hakbang. So, tanong, paano naman ho, di ba po, kapag tinawag tayo ng ating Panginoon, no, sa atin, na hindi nag-aantay si Lord ng perfect timing, di ba po? So, kapag po kasi ang tupa ay nakikita talaga kung paano natin pinamumuhay, no? So, sa salita at pagtitiwala natin or yung pagsunod natin sa ating Panginoon. So, benefits niyan kasi nagbubunga at yung kabanalan natin, yung pagiging mabuting saksi, no? So, ang tunay daw po na pagsunog kay Kristo ay nakikinig, no? Sa kanyang tinig. So, kilala niya at patuloy na sumusunod kapag nananatili tayo na mabuting pastol. So mararanasan natin yung kanyang paggabay. So napapansin natin yung pag-iingat niya, yung pagpapala. So nandun po yung seguridad, di ba po, na kapag yung kaligtasan nasa kamay ng ating Panginoon. So walang sino man ang makakaagaw niyan. Kasi pansinin ho natin sa tinig ng mundo, di ba, kaguluhan, yung paggigipit, or maling aral, or takot, di ba po? So, nasasanay natin, no? So, sanayin natin yung sarili natin, starting right now na yung sarili natin, kilalanin natin yung tinig ng Panginoon. Kasi kapag yung tupa, di ba ho, pansinin niyo ho ang mga tupa, sensitive sila eh. If ever, for example, yung aso, no? Pag narinig nila yung dog na talagang parang nararatel na nagugulo, kumbaga napapatakbo sila. So, even na ikaw mismo, no, as a tupa na isa lang yung nakakita nyo, so sumasabay din yung kapwa tupa. Yung para bang, teka lang, bakit nga pala sila tumatakbo? Or yung para bang sa atin, di ba ho, na teka lang, bakit nga pala ako tumatakbo? Hindi naman ako yung hindi naman ako yung target nyon, or hindi ko naman narinig yon, di ba ho? So yun yung mga times na talaga hong kapag po kasi ang tupa talagang kumbaga sumusunod, no? So, sometimes makikita natin sa mga false leader, no? Paano ba yan makikita? Maririnig natin yung mga wrong voice. So, paano natin madidistinguish yan, no? Nakikita natin kapag yan si leader is tahimik lang, di ba? Pinapabayaan ka lang kung anong gusto mo, sige. Or wala yung pag-encourage. Pero kapag nasa true yung leader, so nagiging makulit, no? Sometimes ganyan ho sa amin eh. May times po kasi na talagang nagkakaroon ng open forum, yung tipong, sige, ano yung ayaw mo sa akin, or bisa sabihin nila, ate, makulit ka. So, di ba ho? So, normal. Kasi, parang si Lord kasi, di ba po yung promise niya sa atin, sa life natin, kumbaga meaningful, no? Sabi nga ho doon sa John 10:10, di ba ho, may dalawang uri ng pamumuhay, no? Una is yung puno ka ng takot, yung pag-aalala, yung talagang walang kapayapaan. So, sinisira ng kaaway yan ni Satan. Yun yung gusto niya, di ba ho? Pero kapag po talagang ninanakaw so wag nating hayain na nakawin tayo sa kasalanan or maling kaisipan, no? Pero pagdating sa Panginoon, di ba, nararamdaman natin yung peace, nararamdaman natin na yung buhay natin, kumbaga yung ganap, yung offer ng mabuting pastol, no? So, right now sa mga mami, sa mga may anak, di ba ho? So, natin, no? Sino ho ba nakanood ng Finding Nemo, no? So, yung father niya, di ba, si Marley, na talagang napaka-overprotective niyan daddy, di ba ho? Which is, bakit siya naging overprotective? Kasi nagkaroon ng di ba, tragedy, kumbaga ng trahedya, yung wife niya na talagang na-attack ng shark, which may natira pang isang cell, which is si Nemo yon. Di ba ho, napaka-overprotective, sandali lang, bago ka lumabas, kailangan tumingin ka, yung parang na feeling ni Nemo, nasasakal siya, no? So, yung nangyari na sabi ng daddy niya, huwag kang pupunta sa ocean.
So dahil dun sa pagpupush, 'di ba? Sige nga, kung talagang matapang ka, snatch siya ng scuba diver. So napunta ho siya dun sa isang kumbaga napunta siya dun sa 'di ba? Kumbaga nakuha siya, no? So akala niya wala na, hindi na siya inano ng daddy niya, no? Na dun niya na realize na tama yung pagpoprotect. So sometimes tayo, di ba may mga shark sa buhay natin Shark ng pag-aalala, shark sa health, sa finances, rebellious heart. So bakit kailangan nating gawin, no? Or minsan, di ba ho, yan yung mga shark natin yung tipong kailangan ba, pero ang Panginoon, di ba ho, na talagang pinoprotect lang tayo. So para bang di ba sa pastol, merong hook. Di ba may kalawit sila. So anong purpose nyo? Dahil kasi ang mga tupa, di ba ho, may mga times na hindi talaga yan lumilingo ng so hindi nila napapansin na sa bangil na. So yun yung ginagamit, di ba ho, nila na hook nung mga pastol. So sometimes tayo nahuhook din ni Lord, no, sa mga pagsubok, di ba ho? Yan yung mga natin nararanasan natin na nasasaktan tayo, nasusugatan, di ba ho? Kasi yun yung pag-hook sa atin ni Lord na at the same time, kahit tayo nasusugatan or tayo ay sinusubok, di ba na-overcome po natin yan? Dahil yan sa pagpoprotect sa atin ng Panginoon, dahil ayaw niya na tuluyan na mahulog tayo sa bangil, di ba? Na tumatakbo tayo na hindi natin alam, no? So, sige po, so dako tayo for sa Lucas 9 verse 23. So, sabi ho dito, pagkatapos sinabi niya, sa kanilang lahat, kung sino man sa inyo ang gustong sumunod sa akin, ay hindi niya dapat inuuna ang kanyang sarili at dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan alang-alang sa pagsunod sa akin. So yun, di ba ho, napakaliwanag yung pagsunod natin, no? So, kailangan deny yourself, no? Hindi po yung pagsunod hindi ganun kadali, no? But still, we need to fully surrender yourself, no? Your time, effort, diba? Your finances, hindi naman pwedeng selected lang. Ay, ito lang yung gusto kong gawin. Nag-cell group lang ako. Mag-win ako ng soul, pero wag mong pakialaman pagdating sa finances ko. Hindi ako magta-tithes, no? Hindi ako wag lang galawin yon. So no, dapat kasi, di ba ho, fully nga lahat, wala kang ititira, di ba? Come and follow Jesus. So walang wait muna. Walang dapat na, dapat pag na-regular muna ako, or yung tumaas yung position ko, di ba ho? Or maliliit pa yung mga anak ko, no? So example ho, di ba? For example, kapag yung hold-upper, di ba, na tinutukan ka ng barel, ano yung magiging di ba hindi mo naman sasabihin sa hold-upper na, ay wait muna eto lang, relo lang ibibigay ko, wag yung cellphone ko kasi hulugan pa yan wag tong pera ko kasi pambayad ko to. Di ba hindi naman ho natin sasabihin ng ganun, which is sinusurrendered natin ng fully. Kapag tayo tinutukan, di ba, bahala na siya kung anong meron tayo, di ba ho? So same din ho, no? Kung i-relate natin sa Panginoon, may tinitira no? Parang nakikipag-bargain pa kay Lord, no? Yung parang nasa isang tiyanggi ka na talagang, Lord, pwede bang bukas na lang? Lord, pwede bang sa susunod na na lang, tapusin ko muna tong dapat kong gawin, di ba ho? So, hindi bilang isang disipulo, so hindi pwede, di ba, na ikaw ay Kristiyano, Sunday ka lang makikita or doon ka lang active. So wala ka sa pag Monday to Saturday, di ba, Lord, akin to. No. So, surrender isip at puso, di ba? Hindi lang ho, kasi kapag sinurrendered natin yan, yung inggit, yung galit, di ba ho, yung pride natin, yung sa kapwa natin, sa pamilya natin. So, makikita natin, no, na talagang kapag sinurrender is yung pag-obey din natin. No? Kasi yan ang sinasabi ko sa cell ko na, ano ba naman yung sa isang araw, di ba, may 24 hours tayo. So, yung paggising mo lang, morning prayer, depende sa'yo. Paano yon? 5 minutes or more? And devotion mo, 15 minutes or more, di ba? Kung tutusin, kung gagamitin mo, 5 minutes ka ng morning prayer, tapos yung 15 minutes mo is devotion, 20 minutes. So imagine niyo po, within one day, meron kang 23 hours and 40 minutes. Di ba? Grabe ang Panginoon.
wala sa katiting, 'di ba ho, yung hinihingi niyang oras pero hindi pa natin mabigay, no? Even for cell group ay okay lang 'yan sa susunod na lang, 'di ba ho? Nandun pa nag-i-skip ka pa, no? So, tanong, 'di ba? Tanong natin sa sarili natin, no? Or sa katabi natin, willing ba tayong matuto? 'Di ba? Na lumakad na si Lord yung talagang nandun yung pag-spend mo ng time bilang isang disipulo, hindi yung si Lord kasi hindi perfect timing, 'di ba po, yung pagiging busy natin. Kung saan tayo linagay ng Panginoon, kung saan tayo, like for example, sa work, sa businesses natin, or as a mother, 'di ba, sa mga anak natin, no? Dapat tinuturo natin sa mga anak natin yan. Same din sa mga student, 'di ba? Sa mga campus, dapat sinishare natin yan, no? Kasi, 'di ba ho, pansinin niyo si Moises, no? Saan ba siya na yung time na yon, 'di ba, busy siya sa pag-aalaga ng hayop? Even si Gideon, busy siya sa pagiging sa pisa ng paggigiik, 'di ba, ng alak. Si Elijah, busy siya sa pag-aararo. Same din ho, 'di ba, si Nehemia, na talagang busy rin siya sa bilang isang cupbearer, no? Pero nung tinawag sila ng Panginoon, 'di ba ho, mas mataas at naging mas malalim yung relasyon nila dahil yung sa paglago, 'di ba ho, na yung pagkatao natin, gusto natin, 'di ba, na talaga yung pag-uubay natin sa Panginoon. So buong puso, buong intention, at the same time yung pagtsatsaga, no? So, 'di ba ho, lahat naman busy, 'di ba ho? Hindi pwedeng, Lord, wait muna. So, yun ho, no, na talagang hindi dapat natin tinatanggihan ng Panginoon, no? So, dako tayo for number 1. So, sabi sa number 1, Jesus calls us to follow Him in our ordinary life. Yun. So, sabi ho dito sa Marcos 1, verse 16 to 17. 17 po, isang araw habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya si Simon at ang kapatid nitong si Andres. Naghahagi sila ng lambat sa lawa sapagkat sila ay mga mangingisda. 17, sinabi ni Jesus sa kanila, "Halika kayo, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao." So yun, praise God, no, na talagang nakaka-bless na dahil sa pagtawag sa atin ng Panginoon, no? So ang pagtawag ni Lord, hindi naman siya specific na namimili, 'di ba po? So walang mahirap, walang mayaman. It's ordinary people, 'di ba po? Na tayo mismo na tinawag, no? Like si Simon and Andres, na tinawag sila na, 'di ba, nung tinawag sila, wala naman silang hawak na Bible or wala naman sila sa templo. 'Di ba? Ang hawak po nila is lambat, basang-basa sila, pagod, 'di ba? Maputik. So doon sila nadatna ng Panginoon. So madumi, 'di ba? Imagine mo yung mangingisda, 'di ba ho? Hindi naman yung katulad natin right now, 'di ba? Kung gusto mo lang mambigwit, 'di ba ho? Yung gusto mo lang po, ang purpose mo lang is i-enjoy mo lang, 'di ba ho, na nagkakapikat. So, pero yung panahon na yun, hindi ho eh. So, tinawag sila sa gitna ng paghihirap, no? Even tayo, di ba ho, mas tinatawag tayo ng Panginoon, no? Sa gitna ng paghihirap natin, minsan sa work, nagkakaproblema tayo, pero nakikita natin, ordinary pa rin natin na ginagawa. So, wag nating isipin na, Lord, hindi pa ako qualified eh. Di ba? Even tayo mismo, nandyan eh, yung gusto natin smooth, nandoon yung qualification, no? Na ganyan, di ba ho, na kailangan, Lord, hindi muna ako magiging leader or hindi muna ako magdi-disciple, hindi muna ako mag-aaral, no? So, ayusin natin. Hindi yung ayusin ko muna yung family ko or need ko po maging perfect timing. So, no need na po na maging perfect timing muna, no? Hindi yan katulad ng isang resume na pagpinasa natin na sinisigurado nating smooth, no? Na walang problema. So, dapat God does not call the qualified. He qualifies the called, no? So, kapag tayo ay tinawag ng Panginoon, kikilos, no? Yung buhay po natin na without doubting, no? Obey lang po. Kasi ang ating Panginoon need niya talaga eh. Kaya dapat una ipanalangin natin, Lord, tulungan niyo po ako, natanggalin niyo po yung fear ko, tanggalin niyo yung mga doubting ko, gawin niyo po akong extraordinary. Gawin niyo po ako na may purpose ako dito sa mundo, no? So, yun yung dapat na nagiging instinct natin, no? Pagdating po sa
pagtawag sa atin ng Panginoon. So, yun po, no? So, i-share ko yung isang verse natin then is Unang Hari, 19 verse 19, no? So, sabi ho dito sa 19, umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na anak niya Shaphat na nag-aararo. Gamit ang isang pares ng baka, may 11 pares ng baka sa unahan. Sa unahan niya na pinag-aararo ng mga kasama niya. Lumapit si Elias sa kanya at hinubad ang kanyang balabal at pinasa ito kay Eliseo. So makikita natin sa tagpong yon is inanoint niya po, no? Inanoint ni Elias si Eliseo bilang kasunod na propeta. Pero pansinin niyo ho, saan ba nakita ni Elias si Eliseo? Di ba ho, doon din sa part na wala rin siya sa templo or hindi siya nakasuot ng pangpare, di ba ho? Kumbaga nasa gitna rin siya ng maputik na bukid na nag-aararo po, no? So, pagsali ng balabal means is authority, di ba? Isa yan sa propeta, no? So, tuloy ho natin, sabi dito sa Unang Hari 19 verse 20 to 21, iniwan ni Eliseo ang baka at hinabol si Elias. Sinabi ni Eliseo, hahalik po muna ako sa aking ama't ina bilang pamamaalam at saka ko po sasama sa inyo. Sumagot si Elias, sige, pero wag mong kalimutan ang ginagawa ko sa iyo. So 21, kaya bumalik si Eliseo, kinuha niya ang mga baka at kinatay, ginawa niyang panggatong sa pagluluto ng karne at ng baka ng kagamitan ng pag-aararo, pagkaluto, binigyan niya ang kanyang mga kasamang nag-aararo at kumain sila lahat at siyang sumunod kay Elias na upang maging lingkod nito. So, dito sa verse na to, di ba ho, gumawa siya ng matinding hakbang, no? Imaginein mo, sinuko niya lahat, no? Sinunog niya yung pinagmula ng kanyang kabuhayan na alam niyang susunod siya sa Panginoon at hindi na siya babalik sa dati. Which is, di ba ho, kasi pinanggatong niya na eh. So if ever na hindi niya sinabi kay Lord yan na, Lord, sandali may plan B ako. Di ba wala ho siyang plan B kasi talagang totally sinurrendered niya yung kabuhayan niya. So kumbaga, win-work out niya na maging isang propeta siya at hindi na siya babalik, hindi na siya mag-aararo sa sobrang committed, di ba? Yun yung tinatawag na committed talaga siya sa calling ng Panginoon. So, dun ho natin makikita, kumusta tayo, no? Kaya ba natin gawin yun, no? Hindi naman literally na kailangan mong umalis sa trabaho, no? So, yung magpagamit, no? At the same time, tingnan ho natin nung tinawag si Andres at si Simon at si Eliseo. Di ba po, ordinary lang silang tao. Kagaya din na literally, minsan, di ba, sa work natin, di ba, tayo doon magpagamit sa work natin, no? Hindi sa makamundong system. Kasi ang ginagawa natin, yung past natin, binabalikan pa, di ba ho? Kung ano ka dati, kung manunugal ka ba, manginginom, no? So, surrendered nga di ba? Yung kung gaano kakarumi before, di ba po, yung buhay natin, kapag tinawag ng Panginoon, di ba, hindi na natin babalikan yan, no? So, hinihingi ng Panginoon yung buong parte ng ating katawan, ng ating puso, kung saan po talaga, no, dun nga, na talaga pong kailangan, even sa office tayo, nasa klase, nasa work, di ba, or student ka man, kung saan lugar ka na makakasunod sa Panginoon. Di ba? Pwede naman nating gawin yan no? Talagang makasunod tayo. Like, for example, sa coworker mo, pag break time, share the word of God. Di ba? Hindi yung puro kalokohan yung kinukwento mo. Di ba po? Even na talagang bago mag-start, di ba ho, sa ship mo or sa work mo, pag-pray mo yung company mo, di ba ho, na praying na magkaroon din sila ng relasyon or mag-start tayo. So, wag tayo kumbaga, even tayong mga mother, di ba po, sa mami, di ba, chine-check natin yung mga anak natin or yung assignment, meron ba or ano. So, dapat, yun yung time din na sinishare natin yung Word of God na talagang ito yung dapat nating unahin or talagang dapat binibigyan natin sila ng kaalaman, no? So, dako tayo for number 2. So, sabi sa number 2, response to Jesus without delay and follow His teaching. Yun.
So dako tayo for Marcos 1 verse 18 to 20. So sabi sa 18, kaagad nilang iniwan ang lambat nila, sumunod sa kanya. 19, patuloy na naglalakad si Jesus at sa di kalayuan ay nakita naman niya ang dalawang anak ni Zebedeo na si Santiago at Juan. Nasa bangka na sila na nag-aayos ng kanilang lambat. 20, agad silang tinawag ni Jesus, iniwan nila ang bangka at ang kanilang amang si Zebedeo at ang tauhan nila na sumunod kay Jesus. So, yun po, no, na talagang nakita natin, di ba ho, yung talagang pagsunod, na talagang iniwan nila. Tayo, di ba ho, minsan yung mag-spend ka lang ng time before kang pumasok, di ba, paano ba yung ano ba naman yung mag-morning prayer ka, di ba ho? Ano ba naman yung bigyan mo ng time, di ba ho? Yung ating Panginoon, di ba may doubting, Lord, sa bukas na lang kasi medyo busy ako at saka malilate na, di ba ho? Yan yung mga something na, di ba ho, na nagpa-promise ka pa, no, sa Panginoon. Kaya napakahalaga yung pagre-response natin. Kasi mahirap po kapag talagang hindi tayo totally, no. So, talagang makikita mo sa sarili mo, di ba ho, na talagang wala yung pag-response, no. Like ako, talagang before, sabi ko, Lord, nung binigyan ako ng nodule, no, sabi ko, Lord, maglilingkod na ako sa inyo. Lord, magpapagamit na ako sa inyo. Pero yung dumating naging successful yung operation ko, hindi, tinawag niya ulit ako pero dinedma ko. Anong ginawa ni Lord? Nilagyan niya ako ng greater. So doon sumuko na ako. Lord, suko na ako. Hands up na ako. Kasi nahihirapan na ako humingi. No? So darating pa ba yung time na ganun, maranasan natin yun? Yung kumbaga sa health, no? Sometimes kasi iba-iba yung ating mga pagsubok, di ba ho? Even sa health, sa family, sa work, di ba? Napakarami ho. Pero dito natin makikita kapag tayo ay sumunod at iniwan natin totally kung anong meron na makamundo, di ba ho? Na talaga yung pagsunod natin. So, same din ho, na makita natin na kahit iniwan nila, di ba, si Zebedeo, yung kanilang ama, meron pa rin naman silang, di ba ho, sabi dito, yung tauhan. Kumbaga, hindi naman basta na lang nilet go nila yung tatay nila. So, same din ho sa atin. Hindi naman natin iiwan yung pamilya natin. Even yung mga reason natin, ay, wala magbabantay sa anak ko. Ay, wala akong time dyan kasi magluluto muna ako. Even kaysa mag-win ako ng soul. Di ba po? So, yun po. So, same din ho sa isang verse na Gawa 8:35 to 37. So sabi ho sa 35, kaya simulang bahaging iyong salita, ipaliwanag sa kanya ni Felipe na magandang balita tungkol kay Jesus. 36, habang patuloy silang naglalakbay, nakarating sila sa lugar ng tubig. Sinabi ng etniko na kay Felipe na tingnan kung may tubig ang dahilan. Walang dahilan upang hindi magpabautismo at sumasampalataya ng buong puso. Sinabi ng sumasampalataya na ako si Jesus na ang aking anak na Diyos. So, dito ho sa tagpong to, makikita natin na si Felipe, na sinabi ng anghel, ng angel na habulin mo yon, yung korwahe na yon. So, hindi siya nag-doubt, hindi siya nagtanong, bakit angel, bakit kailangan kong habulin? So, tumakbo siya, di ba? Imagine mo kung ikaw tatakbo, mapapagod ka, di ba? Pero agad-agad siyang nag-response, si Felipe. So, hindi siya nagtanong. So, instant siyang obedience, no? So, nakita natin yung opisyal na yon na nagdala. Pansinin niyo ho, nung na-share niya at naipaliwanag ni Felipe ang salita ng Panginoon, yung opisyal na yon, doon po sa lugar ng Ethiopia, na i-share niya, na ibahagi niya dun sa buong lugar nila yung salita ng Panginoon. Imagine niyo ho, isa lang yun, isang opisyal lang yun, pero na-spread yung word of God. Kaya napakahalaga po sa atin na mismo na kailangan natin kahit saan dako man tayo ng mundo, dapat nandoon na hindi kayo aksidenteng nilagay dyan, Kaya napakahalaga ho na talagang nagpapagamit tayo, So, meron ako isang leader na umuwi siya dito sa Philippines, sabi niyang ganun. Simula pa lang sa airport, nagsishare na siya ng word of God, yung katabi niya, hanggang sa makarating siya sa So, bago siya makauwi sa kanila, ang dami niya nang nashiran. Di ba ho, na hindi niya kumbaga, hindi niya kinahiya. So, yun yung sinasabi na pag tinawag tayo ng Panginoon, hindi pwedeng, Lord, time out muna. Lord, pause muna. Lord, busy ako. Lord,
Di ba po? Ang dami natin dahilan, ang dami natin yung pagtanggi. So, i-check natin yung laman ng heart condition natin. Nandiyan pa rin yung fear, walang tiwala, di ba? Yung delay obedience natin pag may pagsubok, saka lang, di ba, magpa-promise kay Lord. So, kumbaga, uncovers completing love kasi yun eh. So, even sa ating mind, napaka-importante po na talagang ang Panginoon po, no? Na pinaka priority natin, kung ano yung nilalaman kasi ng puso natin, yung condition natin, it depends kung paano tayo tumugon sa ating Panginoon. No? Na sabi nga ni Lord, share the gospel, pero ano yung tugon? Ano yung tugon mo? Di ba po? So, bukas na ang Panginoon, di ba? Even for emotion, sa ating nararamdaman, maging totoo lang tayo na hindi talaga natin hinahayaan, di ba po, na nagtitiwala tayo kasi yun yung kailangan eh. By faith tayo. Yung pananampalataya natin sa Panginoon, no? Dapat nandoon, hindi lang yung sa pag-o-obey. So, para bang ano yan eh, one example po, di ba, nagpa-check up ka, masama yung pakiramdam mo. So, nagpa-consult ka. So, binigyan ka ng prescribed ng doctor na ito, inumin mo, pero di ba ho, nasa sayo naman. Nasa iyo yung decision kung bibilhin mo ba yung gamot or iinumin mo ba yan? Or ano, kumbaga meron kang ano eh, kung pwede mong pag-isipan. Pero yung scenario na, halimbawa, sinugod ka sa emergency, nagkaroon ka ng anong tawag niyan? Of course, halimbawa, nagkaroon ka ng appendix. Yung appendix mo isasabog na. Diba? Delikado na yun eh. Urgent operation na yun. Sasabihin mo ba dun sa doctor, sa emergency, ay wait lang po. Meron pa akong dapat naiwan na meeting or maghahanap muna ako ng pera or pwede mo bang sabihin yun? Kasi emergency na eh, on the spot ka na eh, di ba? So, hindi naman ganun. So, sasabihin mo syempre sa doctor, sige doc, gagawan ko na lang ng paraan, sige operahan nyo na ako. Kasi, buhay mo na eh. So, of course, lahat yun, di ba kung ano yung something, kung ano yung panawagan, no? So, dapat nandun yung pagre-response natin. Utos yan eh, no? Utos yun, no? One of the surgeons si Lord na yung sakit ng ating kaluluwa, no? Na alam natin na may mabuting response, no? Sa pagsunod po natin. So, gamitin natin ang ating Panginoon sa buhay natin. Alam natin na siya yung magliligtas. Huwag nating ibaliwala, di ba? Na nakikita na natin na naliligaw na tayo ng landas or yung kung ano yung kasalanan natin, no? Kaya dapat na wag tayong panghinaan. Sometimes kasi nandun yung panghihina natin, yung takot, yung fear natin. No, kaya napakahalaga po na hindi, lalo na sa mga leader natin or sa mentor natin, kapag ini-encourage kayo, so wag tayong magdahilan, wag muna, 'di ba ho? Or yung simpleng mentoring lang, 'di ba? Parang umaayaw ka pa, kung tutusin, ang dami mong mas lalo ka pang mapapalapit sa Panginoon, 'di ba po? So 'yun po. So dako tayo for number 3. So sabi sa number 3, join Jesus in reaching people, serving and helping others with compassion. Yun. So, sige po. So, sabi ho dito sa Juan 1, verse 41 to 42, 41, hinahanap kaagad niya ang kapatid niyang si Simon at sinabi sa kanya, natagpuan na namin ang Mesiyas, meaning si Kristo. 42, dinala niya si Simon at kay Jesus. So, dito ho natin makikita, alagad. Ano ba yung alagad kapag kilala mo kasi ang Panginoon, yes, di ba ho, na hindi na mapigilan yung pag-share ng Word of God. Katulad ho nung dito kay Simon, no, na agad talaga niyang sinabi niya na sa mga kapatid niya, ay, nandito ang Panginoon, nandito si Kristo. Minsan tayo, di ba, Tikom, para bang katulad sa tupa. Di ba yung tupa? Kapag siya ay ginugupitan, napaka-behave niya, hindi siya gumagalaw, even sa part ng kanyang hindi niya yan binubuka yung bibig niya, di ba ho? So, dapat hindi tayo dapat na natatakot or minsan kasi 'di ba pagdating sa mga something ng mga kamaritesan, ang bilis nating mag-response, 'yun, 'di ba? Mas
ano pa tayo doon kumbaga mas interesado, no? Pero yung pag-share ng Word of God, especially alam niyo ho kapag talagang even sa ating family or sa ating mga kakilala, sa classmate natin, alam niyo napakasarap nilang abutin, i-reach out yung mga nagdadaing ng problema or yung tipong alam mo sis, ganito, ganyan. Alam niyo, samantalahin niyo ho. Share the Word of God. Kasi mas lalo silang hindi man natin personally kaya nating ibigay yung needs and wants nila, pero yung makapag-share ka ng Word of God at ipakilala mo ang Panginoon na magkaroon ng relasyon, dito natin makikita talaga hong pasasalamatan ka nila, no? At the same time, dapat nandoon ho na wag tayong matakot, no? So sabi nga ho sa Colossus 4 verse 5, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at samantalahin ninyo ang lahat ng pagkakataon na maibahagi ang pananampalataya. So maliwanag ho dito na maging wise tayo, no? Maging matalino, hindi yung matalino kapag dating sa mga kalokohan, no? Sa pagpapatawa, di ba? Yung para bang mas ka dun sa pagdating sa mga media, di ba ho, yung mag-share ka ng mga kalokohan. Pero yung, di ba ho, yung ipakita mo talaga doon, sabi nga dito, samantalahin natin yung pagkakataon. So, ito na yung time na samantalahin ho natin, no, na katulad nitong nangyayari sa bansa natin, no, kaliwat kanan na di ba, gasolina, electric, di ba, napakarami pang mga bagay na dapat alalahanin. Pero kung yan ay nire-reach out natin, di ba ho, na hindi na tayo, di ba, nandun na yung wala na yung pangamba, yung takot, di ba ho? So, isipin natin yung pagiging mangingisda natin bilang isang tao. Tayo po yun na si Lord po ang bahala. Kasi alam nyo ho, kung tayo po ay nagpapagamit as mag-fishing tayo, di ba ho, na si Lord naman bahala sa atin Si Lord naman po yung gagalaw, hindi ho yung wait. Hindi ko ba kabisado yung yung Biblia. No, hindi mo kailangan i-memorize yan, no? Kasi si Lord ang kikilos kapag nakita niya sa isip puso natin na nandoon yung dalisay talaga ho, na talagang nandoon ho na fully surrendered ka. Kasi ini-encourage tayo ng tama ng salita. Kung ano yung sasabihin natin, napapansin niyo ho, na even na parang napanghihinaan ka, pero hindi ka natatakot, no? Na i-share mo or ini-encourage mo. Kasi napakahalaga po na i-identify mo yung fishing ground, di ba ho? Na kung saan tayo nilagay talaga ng Panginoon. Na intentionally, na yung pag-share natin ng gospel, no? Or mismo yung buhay natin, di ba po? One of the testimony na kung paano tayo binago ng Panginoon, kung paano tayo mag-save ng soul, di ba? Sabi nga doon, save soul must be saving soul, no? So, nandoon po na talagang huwag tayong panghinaan. At the same time, yung pagiging encourage natin as a leader, as a mentor, no? Huwag natin silang i-baby na, hindi ko kaya, nahihiya ako. Alam mo, may ganyan. Yan ang napaka-big factor na laging sinasabi, nahihiya ako, no? Even naman ako, personally, ganun din ako no? Pero hindi pala, no? Dapat kasi may inner meron pa tayong ilalabas na akala natin hindi natin kaya, yung para bang pinangungunahan natin si Lord, di ba po? Na sa ating decision lang, hindi ko kaya yan. Pero kapag tayo ay nagpapagat, subukan, 'di ba? Kaya nga nating gawin yung mga bagay na 'di ba ho na talagang gusto ko i-try yan, or halimbawa may bagong ng pagkain, 'di ba? Na bagong bukas na resto, 'di ba? Curious ka, gusto ko i-try yan. Ano ba yan? Anong meron diyan, no? Pagdating naman sa Panginoon, takot kang i-try to share the Word of God, no? Or magpagamit, 'di ba ho? Napakahalaga ho, no? Na talagang tayo mismo na wag tayong manghihina. Ako, yung isang leader ko, ganyan din. Tinahiya ako, ayoko. Pero nandoon talaga na ini-encourage and push ko siya. Na sabi ko, ako rin naman mahihain tingnan mo naman yung ginawa ng Panginoon. International pa yung binigay, di ba ho? Which is yung leader ko na nag-obey. Alam niyo ho, leaders of leaders na siya. Di ba ho? Paano kung hinayaan ko siya? Di ba? Para bang nakakulong lang sa isang aquarium. Balik tayo kay Nemo. Di ba? Si Nemo, nandun na siya Hindi na siya makawala. Nandun na lang siya sa part ng aquarium. Gusto ba natin yun? Na talagang hindi tayo makagalaw. Andun ka lang sa part na yon. So, di ba? Sinong may gustong makulong doon? No? Kumbaga, parang tayo mismo, yung sa buhay natin, sino ba yung may gusto na
magulong buhay or meron kang mga takot, 'di ba? Marami kang alalahanin, 'di ba? Gusto natin ma-let go. Gusto natin yung meron tayong peace of mind, 'di ba ho? So, napakahalaga po i-identify natin, no? So, ano ba yung mga fishing ground natin na talagang dapat na ipinapakita natin, no? Kaya dapat nagpapatuloy. Kahit tayo sa leader or mentor sa mga mentor natin. So, pangunahan natin, no? Once na inano natin sila nawin natin sila, wag nating hayaan ma-stuck. So, kapag nag-i-attendees na yan, i-OVE mo na yan, pasok mo agad sa i-conso agad. Ganun yung one of the secret na dapat hindi mo hahayaan na medyo manlalamig kasi yun. So, kailangan habang mainit-init pa, no? So, dapat na natin sila, i-push na natin sila, no? Hanggang sa siyempre, hindi lang doon natatapos, no? Pag natapos natin i-conso, turuan natin sila mag-OVE kasi yun yung natin training ground para mas lalo rin yung sila mismo. Kasi malay mo, yung na-win mo, di ba ho? Isa lang yan, pero yung ibibigay niya sa'yo, napakaraming kaluluwa. So, ganyan ho yung namin, ate, marami akong i-add, di ba ho? So, imaginein mo, isa lang yung talagang binigyan mo ng focus. So, yun po, no, na talagang wag nating hayaan, di ba po, na talagang bigyan natin ng time, no, pagdating sa Panginoon. So, dako tayo for conclusion. So, sabi sa conclusion, Jesus is still calling people. Today, we follow Him, with faith and obedience, He leads us, changes us, and uses us to bless others following Jesus. So yun po, no, na talagang tayo mismo, no, wag na tayong patumpik-tumpik, no. Hindi na kailangan, we need to think about it muna before ako gagawa or papaalam ko muna or pag-isipan ko muna bukas. No. Now na, di ba ho, na talagang calling na tayo, still calling na tayo ng Panginoon at maraming kaluluwa, di ba ho, na dapat nating i-reach out, no, right now, na talagang ibigay lang natin yung pananampalataya natin, yung pagsunod natin, no, na huwag tayong matakot sa kung ano man yung dapat na ibinigay sa atin ng Panginoon. So, gayahin natin sila, yung mangingisda, no, na hindi sila pinakinaan, no? Kaya magpatuloy tayong lahat, no? Na praying sa bawat isa na nakapakinig ngayong gabi, no? Mai-apply natin. So, now na. Kaya dapat ho, no? Check na natin. Pagkatapos natin, mag-win na tayo, no? I-win na natin yung ating pamilya, no, nasa loob ng bahay natin, at the same time yung ating mga friends, 'di ba? KK nga, kapatid, kaibigan, kaaway, 'di ba? Marami pang K. So, praying po na sabay-sabay tayong humayo, no, kasi tayo po ay calling at magpasalamat tayo dahil magpatuloy tayo na mag-follow sa Panginoon kasi po siya nang bahala sa atin. So, yun lang po. So, maraming salamat. So, sige po, let's bow your head again para sa ating pangwakas na panalangin. Precious Father God, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Naway, Panginoon, itong aming pag-usapan. We pray, Panginoon, na kayo na hong sumipo sa kanilang mga puso't isipan na maging bahagi ho sila ng inyong pagtawag, Panginoon, na hindi sila lilingon, kundi patungo sa inyo, Panginoon, sa inyong kaharian, na tulungan niyo po kami, bawat isa, Lord, na tanggalin niyo yung mga hindrance na meron sa puso namin, yung mga barrier, Panginoon. We pray, Panginoon, na kayo na hong bahalang i-break kung ano man yung mga negative thinking namin na hindi pa namin nagagawa, Lord, is pinangungunahan na ho namin ng negative. We pray, Panginoon, na kayo na hong bahala, na patuloy niyo po kaming tulungan, maibahagi ang iyong salita. Gamitin niyo po kami bilang instrumento. Tulungan niyo po kami na kami po ay maging labor sa inyong ubasan at samahan niyo po kami sa patuloy naming paghayo. Ito po ang aming samot dalangin in Jesus' mighty name. Amen. So yun, thank you so much and God bless everyone.
higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo'y paawitan kita, sa lungkot at sa saya'y pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo ang siyang kailangan ko, kailan ay hindi ako iiwan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita, sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Magalaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Mabibigo at di mapapahiya, sa
thank you po Ate Evelyn sa mensahe na binahagi mo sa bawat isa. And hopefully marami po tayong natutunan at i-share po natin to sa ating mga social media accounts using these hashtags. Praise God sa ating mga nakasama simula sa ating gawain hanggang sa ito ay matapos. And kung ikaw ay bago dito sa ating gawain, ayan, nandyan yung mga leaders sa atin sa comment section. Napaka-approachable ang mga yan. So, connect with them. Ayan, paano nga ba? Ayan, maaari kang mag-reply sa kanilang mga comment dyan sa ating comment section or maaari kang mag-message sa kanila through private message sa Messenger. At siyempre, you are welcome sa mga online community or online service natin. And continually, we encourage everyone na supportahan natin ang ating mga online platform, ang CGS Philippines Facebook page, ang CGS Philippines Bonfire Facebook page, ang ating YouTube, TikTok, and Instagram. Amen to that. At this coming Sunday, meron po tayong online simbahay. So Saturday pa lang, ihanda na po natin ang ating mga sarili, ang ating mga invites, ang ating family, ating mga kakilala, ang ating mga kaibigan. Kasama-sama po tayong manood sa mensahe na ihatid sa atin ni Pastor Rami Hinares Jr. So, thank you and God bless!